Ito yung viral ngayon sa China na kung saan yung lalaking ito ay makikita natin sa kanyang video, sa kanyang social media na umiiyak at naglalabas ng kanyang sama ng loob dahil na rin siguro sa kakulangan ng kanyang kinikita working as a food delivery rider and working for 10 hours a day or even more, no? And according dun sa kanyang video, nasabi niya rin na if he will be given another chance, talagang mag-aaral na siya ng mabuti, ano, para hindi siya hahantong sa ganung kasing trabaho na according sa kanya is nakakapagod. And isipin mo yon, working for 10 or 12 hours a day, tapos kakaunti lang yung kinikita mo, barely enough para makasurvive or makabili ng pangangailangan mo sa araw-araw. Mga ganong klaseng bagay-bagay ang iniisip niya. And according din sa kanya is, alam mo yung ang kinikita niya ay hindi rin sapat para suportahan yung sarili niya, para suportahan yung magulang niya, or even makabili siguro ng mga, alam mo yung mga bagay na ninanais niya, no? 如果再给我一次机会的话，我肯定会好好读书，而不是在10几岁的年纪就选择辍学出社会。以前老师催着让我学习，我硬是不学。现在好了，每天要送10几个小时的外卖，累得跟狗一样，而我却不敢偷懒1秒钟，因为我一旦偷懒，生活它就罚我吃不上饭，能不焦虑吗？给不了爸妈想要的体面，也过不上自己想要的生活。 Ramdam mo talaga yung kanyang pag-iyak, yung kanyang emosyon, di ba? Yung kanyang pinoproblema sa kasalukuyan, naramdam mo talaga Ramdam mo rin yung kanyang pagnanais, ano, na makawala sa ganung klaseng cycle, sa ganung klaseng trabaho, no? Kasi kung iisipin mo, you're working for 10 hours a day or 12 hours a day or even more. Tapos pag nakita mo, ito lang, di ba? Hindi rin sapat para sususan mo yung sarili mo. Hindi rin sapat para mabili mo yung mga bagay na gusto mo sa pamilya mo, sa sarili mo. Diba? What if kung meron ka ng sariling pamilya, diba? Tapos ito lang, no? Makikita mo after working for a very long hours of work, 10, 12, tapos hindi rin sapat, mararamdaman mo talaga yung emosyon Pero alam mo kung ano kagandahan sa storya na to? Ay yung realidad na nangyayari ngayon. Yung storya ni Delivery Rider ay hindi lang basta sa kanyang storya, kundi istorya din ito ng karamihang tao na nagtatrabaho sa buong mundo who are working as a minimum wage earners. And most especially, di ba, yung mga below minimum wage earners. Kasi isipin mo, you're working tirelessly, tapos long hours of work pa, paguran pa, tapos meron pang mangilan-ngilan na hindi nababayaran yung overtime mo, tapos without security, without assurances, without stability, even sometimes wala pang healthcare. Diba? Tapos after working for a long hours, ito lang makikita mo. Ito lang ang kinita mo sa araw na yon. Hindi rin sapat para ibayad mo sa utang mo, hindi rin sapat para bilhin mo yung kailangan mo, diba? Actually, hindi lang sa kanyang storya to. Ito rin yung storya ng karamihan sa atin, no? Karamihan sa atin sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.